Merong bagong kaaway ang Amerika, mga tol. Number 1, pero hindi daw yan ng Russia at hindi rin ng Iran, kundi ang Venezuela. Sabi rito sa report, mga kapatid, mula rito sa First Post, plano ng Amerika na tirahin etong Venezuela. At kung bakit, yan ang laman nitong videong to. Pero bago yan, basahin muna natin yung description, mga tol. The US has a new enemy number 1. Number 1 enemy ngayon ng Amerika. And it's not Russia or Iran. It's Venezuela. Washington is reportedly preparing drone strikes against alleged drug traffickers and cartels operating from Venezuelan soil. But striking boats in international waters is one thing. Striking inside a sovereign nation is another. With warships already deployed in the Caribbean, tensions are at a breaking point. Is this really about narcotics or is it about oil, power, regime change? Kasi mga tol, alam mo, naiintindihan din naman natin kung ano ang inirereklamo ng Venezuela. For example, mga tol, etong Pilipinas. Diba? Biglang mag-launch ng gera ang Amerika laban sa mga terorista rito sa atin o laban sa mga adik, laban sa mga drug lord dito sa atin, mga tol. Siyempre, apektado bansa natin. Biruin mo, bagdadatingan ng mga warship ng Amerika, may mga fighter jets sila, tapos ang titirahin nila, yung mga drones nila, titirahin nila rito yung mga gusaling pinagtataguan ng mga malalaking sindikato, mga tol. Siyempre, teka, hunos dili kayo, Amerika. Nasa Pilipinas kayo, hindi kayo pwedeng biglang magpapunta ng inyong mga sundalo para bakbakan yung inyong hinahabol. Dapat makipag-ugnayan kayo sa amin at tutulong kami, pero huwag kayong magsisimula ng gera dito. Parang ganun, mga tol, yung sinasabi ng Venezuela. Kaya nga sabi ng Venezuela, totoo bang narcotics ang target ng Amerika o gusto lang nilang palitan yung rehimen, kung sino man yung namumuno doon, at interesado rin sila, mga kapatid, dito sa langis. May nababanggit na oil, Leo. Well, aalamin natin, mga kapatid. Sabi rito, US plans to strike Venezuela. Ito ang dahilan. Here's why. Again, mga kapatid, tayo ay manonood lamang ng balita at magbibigay ng reaksyon. Diba? At bahala kayo magbigay ng sarili ninyong komento at opinion. So samahan ninyo ako, mga kapatid. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. The United States has a new enemy number 1. It's not Russia or Iran. It is Venezuela. Venezuela, mga tol. The US is planning to attack Venezuela with drones. With drones. Gamit ang mga drones. So parang ano rin to, no? Ito na kasi yung makabago ngayon di ba? The US media says the strikes could begin in a matter of weeks. The US government says the targets are drug traffickers and drug labs, the ones that operate from Venezuela. Drug lab. So ibig sabihin niyan, kung halimbawa mga nasa multi-story building, pasasabugin nila yung building na yun. Siyempre, ano yun, mga tol, pangamba yun para sa mga residenteng namumuhay dyan. Diba? Tulad nga binigay ko example kanina, what if biglang halimbawa rito sa Pilipinas sumugod ang Amerika? Sample lang naman, hindi naman natin kaaway ang Amerika. Sample lang naman, hindi Amerika, ibang bansa, diba? Sumugod sila at magsimula sila ng gera laban sa mga hinahabol nila sindikato. Siyempre, tayong Pilipino, mga sundalo natin, hindi naman papayag na basta-basta ganun na lang magsisimula kayo ng gulo. Paano yung mga residente rito, yung mga citizen, diba? Nonetheless, it will be an attack on another sovereign nation. So will this trigger a new war? Also, why Venezuela? To understand that, let's pull up a map first. This is where Venezuela is located, on the northern coast of South America. For most of the 20th century, it was known primarily for one thing, oil. And this tied them deeply to American energy needs. Yun kaya ba ang dahilan ng Amerika, mga tol? Yung langis na meron ang Venezuela, kasi dito daw, mga tol, kilala ang Venezuela sa langis nila. But then politics got in the way. In the early 2000s, Venezuela became a thorn in Washington's side, and it got worse in 2013. That's when Nicolas Maduro took over as the president of Venezuela. The US accuses Maduro of authoritarianism, sham elections, human rights abuses. Maduro
Dami na rin palang kaso nito, inirereklamo sa kanya. Saka 2013 siya nagsimula o kasabayan niya lang din si Xi Jinping. Maduro accuses the US of imperialism. And so every few years, tensions flare, and right now, Washington may be planning an attack. Ostensibly to strike drug cartels, those that move cocaine and other narcotics across the Caribbean into North America. Trump has dispatched 8 warships and a nuclear-powered submarine. They are in the waters of the southern Caribbean. Again mga kapatid, naiintindihan natin ng Amerika kung habol nila is yung mga narcotics drug cartels na sumisira daw sa buhay ng mga Amerikano. Pero itong usapan magsisimula sila ng gulo o ng gera sa other sovereign country. Sa ibang lupa, sa ibang teritoryo mga tol. Diba? Kahit nga sa mismong mga pulis hindi ka pwede basta-basta pumasok sa syudad ng iba at bigla kang gagawa doon ng operasyon mo nang hindi ka nakikipag-ugnayan sa mga kapulisan na may jurisdiction doon sa lugar na yon. Diba? Rules yon mga tol, hindi ka basta-basta pwede mag-operate. Halimbawa, pulis Mandaluyong ka tapos bigla kayo may mission, mag-ooperate ka halimbawa sa Makati nang hindi ka nakikipag-ugnayan doon sa police station na nakakasakop doon sa lugar na yon. Kumbaga parang bypass mo sila. Ganon din mga tol, hahabulin ng Amerika yung mga narcotics drug cartel sa ibang soberanya. Diba? Doon sila makikipaggera, diba? Ano yun mga tol? Magrereklamo talaga si Maduro dyan, diba? Kaya ang magiging laban nito, hindi na basta-basta Amerika versus drug cartel. Mga tol, bansa laban sa bansa na ang kahihinatnan nito. In the last few weeks, the US has struck at least 3 Venezuelan boats. The attacks killed around 12 people. Washington accused them of carrying narcotics. President Trump said they posed a threat to Americans. But there's no proof of any of it. And Venezuela is not buying the American line. In response, thousands of Venezuelans have joined a civilian militia. Many have taken part in weapons training. Maraming nagpalista, mga Venezuelan citizen, mga tol, nagpalista na sila. No, gusto nilang sumama o gusto nilang lumaban para ipaglaban yung bansa nila. They were held at military barracks and in neighborhoods. President Nicolas Maduro says this is not about drugs, this is about intimidation, maybe even regime change. Ano sa tingin ninyo? The denunciation of this attempt to bring war to the Caribbean and South America in order to promote a regime change that would allow them to steal Venezuela's incalculable oil wealth. Sinasabi nila gusto nilang palitan yung rehime ng Venezuela, yung tipong gusto nila ang gusto ninyo, palitan kami, yung makokontrol ninyo para magkaroon din kayo ng control sa langis namin. Parang gano'n na sinasabi nila. And so forth out of Venezuela. The Venezuelan people love peace, and that is why they are always ready to defend it. Threats, lies, nor cannons do not frighten us. For Venezuela, this feels like history repeating itself. The US has a long record of intervening in Latin America. Sometimes directly, sometimes through covert operations. Maduro's government argues that the real goal is not to bust cartels. It is to destabilize and eventually topple him. And this is not an outlandish fear. Washington has already tried the maximum pressure approach in recent years. Kasi biruin mo, ang unang-unang naging hakbang ng US, nagpadala sila ng mga warship pumalibot doon sa Venezuela, mga tol. Diba? At sinasabi nga ng Amerika, hindi ikaw ang target namin. Ang target namin is yung mga drug cartel na nandiyan sa bansa mo. Pero kung aatake mga tol ang Amerika doon mismo sa sovereign country na yon gamit yung mga drones nila, kung halimbawa magpapasabog sila ng mga building, magpapasabog sila ng mga laboratory, diba? Ano yan, diba? Kumbaga parang merong ibang dahilan. Yun ang pinaniniwalaan din ito ni Maduro, mga tol. Kaya hindi mo rin alam kung sinong papanigan mo di ba? Kasi sinasabi ng Amerika napeperwisyo na yung bansa namin dahil dyan sa mga drug cartel na nandiyan sa bansa mo Kaya kung hindi mo naman sila kayang iligpit, kami nagagawa ng paraan para linisin lahat ng kalat dyan.
Kaya sinasabi naman ni Maduro, hindi naman talaga kartel lang pakay nyo rito eh. Gusto nyo lang palitan yung pamumuno ko rito at gusto nyo palitan ng makokontrol ninyo at pwede ninyong makontrol pati yung langis dito kasi kailangan to ng bansa nyo. Parang ganun yung sinasabi naman ito ng Venezuela. They've imposed sanctions. There have been oil embargoes, recognition of an opposition leader, Juan Guaido. But none of it worked. Maduro is still in power. And then there's the China factor. Beijing is making deep inroads in Venezuela. It is the top arms supplier to Maduro. It is also propping up the country's crumbling oil industry. Nearly 90% of Venezuela's crude goes to China. Diba? Ang pinakamalaking buyer ng langis nila is China. Tapos yung mga armas nila, China rin ang supplier. Over the last 2 decades, Beijing has lent Caracas more than $60 billion. When tensions spiked, Maduro turned to Xi Jinping for help. He requested Beijing for assistance. And that makes it a headache for Washington. The US has long tried to keep China out of the Western Hemisphere. And under Donald Trump, that push became unmistakably aggressive. There were some attempts at de-escalation. Maduro even wrote a letter to Trump. He offered to help Trump hunt Venezuelan gang leaders. But the US president was not interested. Oh. So sumulat si Maduro kay Trump at sinasabi niyang tutulungan na lang kita na huntingin itong mga gang leaders na to, itong mga narco leaders na to. Diba? Kumbaga, makikipagtulungan kami para matupad yung sinasabi ninyo na ang target ninyo, diba, mga narcotics dito, di tutulungan namin kayo. Pero hindi daw interesado si Trump. Gusto ata ni Trump talagang siya lang mismo mag-hunt doon sa mga narcotic leaders na yon. Eh, ang problema nga kasi, hindi niya nabansa yan. Nasa ibang sovereign country na yan. Diba? We have seen this letter. Frankly, I think there were a lot of lies that were repeated by Maduro in that letter. And the administration's position on Venezuela has not changed. We view the Maduro regime as illegitimate, and the president has clearly shown that he's willing to use any and all means necessary to stop the illegal trafficking of deadly drugs from the Venezuelan regime. Nako, eto na nga. Ayaw tanggapin ng Amerika at hindi rin daw legit. Eto, puro kasinungalingan lang daw yung sinasabi ni Maduro at pati yung Maduro mga tol, sinasabi ng Washington na illegitimate din. Into the United States of America. Kaya gagawin nila daw lahat ng dapat nilang gawin by any means para daw masugpo itong drug cartel na to. So ibig sabihin kung maglo-launch sila ng gera laban doon sa drug cartel na nandoon sa Venezuela, eh parang nag-launch na rin sila ng gera laban sa Venezuela. America. But here's the thing. Striking boats in international waters is one thing. Striking inside a country, that to a country like Venezuela, that's a whole different ball game. Tama, yun nga yung sinasabi natin, di ba? Ibang usapan yun eh. Because there's sovereignty, international law, potential civilian casualties, and the risk of dragging the US into a broader conflict. Di ba? Yung mga residente na namumuhay at naninirahan dyan, maaapektuhan. Kapag naglunsad ng gera ang Amerika, doon sa sinasabi nilang mga drug cartel, eh ibang lupa nga yan eh, di ba? Ibang-iba yung ibang lupain yan. So this is no small decision. Which brings us to the question, what happens next? Yeah, ano susunod? American warships are lurking in the region. So the next few weeks are going to be crucial. Will it be a quiet show of force or a full-blown crisis? I guess we'll have to wait and watch. Alright mga kapatid, so yun na nga nasabi natin no? Ibang usapan kasi kung maglo-launch ng gera ang Amerika laban dun sa mga drug cartel sa ibang lupa. Tulad nga ng ibinigay nating example kanina, napakasimple lang mga tol, sa mga ordinaryong pulis. Hindi sila basta-basta pwedeng magsagawa ng isang misyon o operation sa isang lugar nang wala silang pakikipag-ugnayan doon sa mga kapulisan na nakakasakop doon. Kasi kapag hindi sila nakipag-ugnayan doon at halimbawa biglang nagkaroon ng putukan, pwedeng rumisponde yung mga pulis at sila mismo parehong pulis magkakabarilan sila kasi nga walang coordination eh.
Diba? Ganun ang nangyayari. Pero eto mga kapatid, kung ang pakay ni Trump dito is yung mga drug cartel nga, mga sindikato, at pupuksain nila yan sa lupa ng ibang bansa, syempre hindi rin naman papayag yung mga residente doon na magkakaroon ng gera sa lugar nila at ibang bansa ang naikipag-gera, di ba? Binigay ko na ring example kanina, umpisa pa lang, halimbawa rito sa bansa natin. Merong mga sindikato at pupuksain sila ng US, tapos US magdaratingan dito warship nila, magpapalipad sila ng drone, mga airplane nila bilang papasabugan yung mga, syempre yung mga residente magiging apektado yun. Meron naman tayong sariling sundalo, meron naman tayong sariling mga di ba, mga kapulisan, at pwede makipagtulungan lang, di ba? Parang ganoon. Anyway mga kapatid, ano ang masasabi ninyo dyan kung bakit natin binibigyan to ng reaction video? Kasi mga tol, alam nyo na, apektado pa rin syempre ang buong mundo, ang takbo ng ekonomiya kapag nagkaroon ng addition na naman sa mga gera. At eto na nga, kapag nagsimula, any weeks from now, kapag nagsimulang umatake mga tol ang Amerika dito sa Venezuela, panibagong bakbakan at gulo na naman yan na pwede nating ilista sa history na etong mga ganitong taon nangyari yung mga ganitong labanan. Grabe no, daming labanan ngayon nangyayari sa labas ng ating bansa. Anyway mga kapatid, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.